kung ano man ang desisyon ko, ay tanggapin mo, Benny. Dahil hindi ikaw kasi ang tinitibok ng puso ko eh. Anong ibig mong sabihin, Sandra? Hindi ba ako ang iyong napili? Pasensya ka na, Benny. Pero kahit bigo ka sa akin, alam ko na mas makakahanap ka ng higit pa sa akin. Kaya, sorry, Benny, ha. Si Edo kasi ang mahal ko. Sandra, hindi. Hindi totoo ito. Hindi! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Oh, pare. May pupuntan tayo mamayang gabi, ha? Pwede bang samahan mo, oh? Ha? Saan mo naman nakisasama? Baka may inuman dyan, pare, ha? Medyo may iwas muna ako. Hindi ako sanay kasing uminom. Huwag kang mag-alala, pare. Walang inuman doon. Kundi, inimbita ko ng pinsan ko na umatan sa ikakasal. At may sayawan, pare. Kaya pupunta tayo. Baka may makilala tayong chicks doon. Ano? Parang gusto mo nang manligaw, ha? At hindi mo na gusto na akong kasama mo. Hindi mangyayari yan, pare. Ikaw yata ang best friend ko. At wala kang kapalit. Kasama pa rin kita sa lakaran. At hindi kita iiwan. Talaga lang, ha? O, sige, payag na ako. Sana may makilala tayo na maging kaibigan natin para madagdagan naman tayo at maging masayang grupo natin para hindi tayo machismis. Ano? Bakit? Ano bang chismis na yan, pare? Sabi mo naman sa akin, oh. Para alam ko naman. At may pagtanggol kong sarili ko. Huwag mo nang pansinin yun, pare. Total, hindi naman totoo eh. Kaya di raw tayo nanliligaw dahil sa pakla raw tayo. Ano? Ay nako, ang mga mantis talaga, oh. Wala nang ginawa kundi pansin ng buhay na may buhay. Sige, pare. Dala na kita mamayang gabi. Friend? O ano? Wala na ba tayong dadaluhan na sayawan para malibang naman tayo? Mayroon nga, kaya lang tinatamad ako eh. Parang ayaw kong lumabas ngayon. Di ba may gagawin tayong project? Hayaan mo natin yun. Dahil matagal pa ang submission, kaya kailangan na mag-relax tayo. Ikaw talaga ang hilig mong maglakwatsa. Sana mag-aral ka muna. Yan muna ang asikasuhin mo para naman matuwa ang mga magulang natin. Hindi bali. 1 taon na lang ay matatapos na tayo. Kaya dapat maglakwatsa tayo paminsan-minsan. Teka, sino ba yung nag-iimbita sa'yo? At anong okasyon yon? Buwan kasi. Ikakasal yung pinsan ko na si Daisy at may sayawan. Yes, friend! Pupunta tayo. Total, wala naman tayong pasok bukas. Kaya kahit mapuyat tayo, ay walang problema. Baka makilala ko na ang Prince Charming ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan ang plano mo, ang makabingwit ng manliligaw. Oo naman. Tamang-tama na. Para pag nag-graduate tayo, ay may mag-blow out sa atin. At magsasabit ng roses, di ba? Aba, apo, nakabihis ka. Gabi na pero lalabas ka pa. Saan ka ba pupunta? Kung po, Lola, may dadalawan po kami na sayawan at inimbita niya ako. Kaya sasamahan ko po siya. Naku, apo, kasama mo na naman ang matalik mong kaibigan. Alam mo naman na pinagchichismisan na kayo. Lola, hindi ko na pinapansin ang mga marites na yan. Inggit lang sila. Tsaka wala kaming masamang ginagawa. Hindi gaya ng mga istambal dyan na pag nakainom sila ng konti, gumagawa na ng gulo. Apo, huwag ka sanang makisali sa mga basagulero para malinis ang pagkatao mo. Opo, Lola. Kaya po hindi ako nakikisama sa mga taong yan eh.
para hindi po ako mapintasan ng mga tao. Oo naman, Apo. Pinalaki ka namin ng lolo mo na isang mabuting tao para walang masabi ang mga taong nakikialam sa buhay ng may buhay. Apo, mag-ingat kayo ng kaibigan mo, ha? Pag may napansin kayo na hindi maganda ang pakikitungo sa inyo, umiwas na kayo. Opo, Lola. Lagi ko pong tinatanda ng mga bilin ninyo sa akin. Sige po, at alis na ako. Baka naghihintay na sa akin si Edo. Sana lumabas pa si Daddy sa kwarto niya para makapagpaalam ako sa kanya para makadalo sa sayawan sa kasal ni Daisy. Sa bagay, alam ko naman napapayagan ako ni Daddy na pumunta. Hindi bali, kasama ko naman si Mary at may driver naman kami na magmamaneho ng kotse. Sana hindi pa natutulog si Daddy. Oh, Sandra, akala ko ba'y nasa loob ka na ng kwarto ko? Teka, may pupuntahan ka ba? Opo, magpapaalam sana ako sa inyo. Ngayon po ang bisperas ng kasal ni Daisy at iniimbitahan ako na makipagsayawan. Oo, Iha. Tumawag siya sa akin kahapon at pinagpapaalam ka niya. Sige, Iha, pumunta ka. At kasama ba si Mary? Opo, Dad. Siya po kasi ang mapilit na pumunta dahil na-boring na sa isang linggong pag-aaral namin at laging may short exam kami. Ganun ba? Pakisabi na lang sa pinsan mo na bukas na ako dadalo para makisaya sa kasal niya. Sige po, Daddy. Sige po, matulog na kayo para makapagpahinga na rin kayo. At alam ko na maaga pa kayo magigising bukas. At sasabihin ko kay Kuya Masi na alis na kami mamayang alas 8 ng gabi. Parang Edo, dami nilang bisita. Saka parang may sisya ng bisita nila. Oo. Dahil may nagbalik-bayan na pinsan ko rin. Kaya sigurado, ang daming kamag-anak na hihingi ng pasalubong. Tama ka, pare. Dahil sa hirap ng buhay, talagang susugod ang mga yun para sa pasalubong. Pare, tignan mo dun sa may lamesa sa tabi ng mga bulaklak, oh. Tignan mo. Ha? Pare, nakita mo din pala ang babaeng kanina ko pa tinitingnan. Ha? Ang ganda niya, no? Ang ibig mong sabihin, pare, pareho lang ang nakita natin. Ang ganda niya, di ba? Oo nga eh. May kasama rin na maganda. Kaya kailangan na makilala natin. Pero paano? Kailangan na may magsasabi sa kanila. Ang hina mo naman, pare. Ha? Kung gusto natin na makilala ang babaeng yun, dapat ay lumapit tayo sa kanya. Sige, halika. Lapitan natin sila para makilala natin. At baka pwede natin siyang isama sa grupo natin. At magiging mas masaya tayo kung may bago tayong kaibigan na madadagdag sa grupo. Santa, friend, tingnan mo yung dalawang lalaki. Kanina pa sila nagtutulakan. Gusto yata nilang lumapit sa atin pero nahihiya yata sila. Huwag mo silang pansinin. Kunwari, hindi natin alam na tinitingnan nila tayo. Ang gwapo nila, no? Sana lumapit sila dito para makilala natin, para may kaibigan tayong bago at saka mga gwapo. Ikaw talaga, ang hilig mo sa gwapo. Baka mga palikerong mga yan. Kaya huwag kang basta-basta maniniwala sa mga pambobola ng mga yan. Naku, ang friend ko talaga. Nagpayo siya kahit wala pa siyang nobyo. Para ba ang dami mo nang alam tungkol sa mga nanliligaw na lalaki? Oh, bakit? Hindi mo ba napapanood sa TV at sa pelikula ang mga ganyan na bagay? Dapat may alam ka para hindi ka nila lukuhin. Oo na, panalo ka na, friend. Talagang bilib ako sa'yo. Pero baka mamaya ma-inlove ka, hindi mo na alam ang iyong gagawin, para kang nakalutang sa ulap sa tindi ng iyong saya. Pambihira ka naman, oo. Anong akala mo sa akin? Atat na ma-inlove. Hindi mangyayari ang iniisip mo, no? Dahil hindi pa ako handa na magmahal. Gusto ko munang mag-aral. Gusto ko munang gumraduate at humanap ng trabaho para mapakinabangan ako ng aking mga magulang. Ikaw ang bahala. Kung yan ang desisyon mo, hindi naman kita pwedeng pigilan, no? Abay, Sharon.
Malalim na ang gabi. Wala pa yung apo natin. Saan ba siya pumunta? Nagpaalam ba siya sa'yo? Ay, oo, Cardo. Niyaya na naman ng kanyang mga kaibigan. May dinaluhan silang sayawan dahil ikakasal yung pinsan ni Ido. Akala ko gumala na naman sila ng kanyang kabarkada. At sigurado na ay uumagahin sila sa pag-uwi. Walang lakad ang grupo nila. Kaya hindi yun uuwi ng umaga. Kaya matulog na tayo. Dahil hihatid din siya dito ng kanyang mga kaibigan. Ay, ganun ba? O sige, halika na doon sa kwarto at matulog na tayo. Para hindi na tayo mapuya. May lakad pa ako bukas. Oo, Cardo. Sige, mauna ka na at isasarado ko muna ang mga bintana at yung pintuan. Pero dito muna ako sa sala para mabuksan ko ang pinto pagdating ni Benny. Sige, ikaw ang bahala. Kung gusto mong magpuyat. Pero ako, hindi ko na kaya. Kaya mauna na akong matulog dahil talagang inaantog na ako. Sige, ikaw na ang bahala dito. Ayan, lumalapit na sila sa atin. Naku, mas lalo pala silang gwapo sa malapitan, no? Huwag kang kinikilig dyan. Baka mamaya isipin nila na ang landi-landi natin. Ay, mga miss. Pasensya na kayo kung lumapit kami sa inyo. Siya nga pala, pwedeng makipagkilala sa inyo. Oo naman. Ako si Mary at itong kaibigan ko, si Sandra. Kinagagalak namin kayong makilala. At ito rin kasama ko, kaibigan ko rin, si Edo. Ay, mabuti naman. At lumapit kayo dito kasi wala pa yung pinsan ni Sandra. Nasa loob pa. Teka, sino bang pinsan ni Sandra? Si Daisy ba? Oo. Tama ka dyan, Benny. Sana kayo na lang ang partner namin. Mamayang sayawan, ha? Yun din sanang sasabihin ko sa inyo. Pwede ba kaming makipagkaibigan sa inyong dalawa? Para madagdagan ang aming grupo. Oo. Bakit hindi? Sa tingin ko ay mabuti naman kayong tao. Oh, friend, hindi ka nang umimik dyan. Pasensya na, dahil ako na lang ang nakikipag-usap sa inyo. Oh, halika. Friend, makipag-usap ka naman sa kanila. Ikaw ha? Hindi ka tumigil sa kasasayaw mo kanina. Sigurado na nag-enjoy ka ng husto. Ay, oo naman. Siyempre, mga gwapo yata ang kasayaw ko. Di may gana akong sumayaw. Naku, ngayon ko lang naranasan ang saya ng may bago kang kaibigan. Pero wag ka namang magpalata na gustong-gusto mo sila para hindi nila sabihin na ang landi-landi mo. Paano naman? Masaya ako eh. Anong gagawin ko? Itatago ko ang nararamdaman ko? Mas mabuti na nakikita nila ang tunay na ugali kaysa tahimik ka pero nasa loob naman ng kulo. Ewan ko sa'yo. Ikaw ang bahala. Mabuti pa. Umuwi na lang tayo dahil lumalalim na ang gabi. Gusto ko lang magpahinga. Ikaw kasi, dinamay mo pa ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Sandra? Ano bang ginawa ko? Hindi ko alam. Alam mo, pag sumayaw ka, gusto mo, pati ako, kasali. Kaya, irereto mo dun sa kasama ni Benny na sumayaw din kami. Ayun ba? Ayaw mo niyan? Pareho tayong hindi na bakante. Lagi tayong nasa sayawan, pero napagod din ako eh. Kaya lang, sulit naman. Dahil masaya ako. Ganon din sa'yo, di ba? Hay, salamat. Natapos din ang sayawan. Makakauwi na tayo, Mary. Kakapagod. Sandra, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana, huwag mo naman akong hiyain Ano ba yun? Sige, sabihin mo. Kung pwede, bakit hindi? Kuwan kasi Sandra, malalim ng gabi. Tsaka dalawa pa kayo na babae, wala kayong kasamang uuwi. Ha? Kwan, Pwede ba Benny? kaming maghatid sa inyo ni Edo? Para alam namin na ligtas kayong makakauwi. May ano kami. Yung aming sasakyan, susunduin kami. Kaya salamat na lang sa'yo. Sa ibang pagkakataon, kung may pupuntahan kami at gagabihin, magpapasama kami sa'yo. Pakiusap Sandra, pumayag ka na. Susundan namin kayo ni Edo dahil may sasakyan siya. Para sigurado na walang haharang sa inyo at walang masamang mangyayari sa inyo. Ano Sandra, pwede ba? O sige, kayong bahala. Pero malayo yung lugar namin ha.
Kung gusto ninyo, di ihatid ninyo kami at sundan ang kotse namin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Salamat sa paghatid sa akin, ha. Kahit sinundan lang ninyo ang kotse ng daddy ko. Walang ano man yun, Sandra. Ang iniisip namin kasi ay ang kaligtasan ninyo ni Mary. Oo nga, pero una siyang bumaba dahil nadaanan ko ang bahay nila at saka malayo itong lugar namin. Hindi bale. Para alam namin ang bahay ninyo. Makasakali na makadalaw kami dito sa inyo para makapagkwentuhan tayo. O kung gano'n, dito muli muna kayo sa loob ng bahay para makapagkwentuhan tayo. Wag na. Sa ibang araw na lang. Dahil malalim ng gabi. Baka maistorbo pang tulog ng daddy mo. Ayos lang yan, walang problema. Dahil nasa kwarto niya si daddy at dito naman sa terasa tayo magkakwentuhan eh. Wag na, Sandra. Para hindi ka mapuyat. Hindi ka na maistorbo pa. Sige, ikaw ang bahala. Pero okay lang sana sa akin eh na makipagkwentuhan ako bago ako matulog. Sige, Sandra. Maraming salamat din sa'yo. Dahil tinanggap mo kami ni Edo na maging kaibigan. Ay, mabuti naman at ikaw ang pumunta dito sa bahay. Hindi ako makakaalis ngayon eh. Ha? Bakit? May problema ka ba? Sabihin mo, baka makatulong ako sa'yo. Siguro, iniisip mo ang mukong na yun, no? Hindi naman. Kaya lang tinatamad akong lumabas dahil masakit ang ulo ko at puson ko. Akala ko kung may gumugulo sa isip mo, yun pala, dumating ang buwan ng dala mo. Kung bakit kasi, nagkaroon tayo ng ganitong problema, buwan-buwan. Pero, yung mga lalaki, minsanan lang, yung kanilang pagpapatuli. Huwag mo nang isipin yan. Talagang pagdadaanan nating mga babae ito para masabi na normal lang yan sa isang dalaga na tulad natin. Ano ngayon ang gagawin natin? Ako, gusto ko sanang maglibot tayo sa mall. Kaso, hindi naman pwede. Aray ko. Ano pang gagawin natin? Kundi magpaluto ka ng makakain para hindi tayo gutumin at maging mahaba ang kwentuhan natin. Sige, sandali lang ha. Magpapaluto ako ng paborito mo at merienda natin hanggang mamaya. Yan, mabuti na lamang. At may kaibigan akong may mabuting ugali at hindi niya ako pinababayaan. Hana, hindi ka magsawa sa ating friendship dahil may pakinabang ako sa iyo. Pero sa akin, wala akong may bibigay sa iyo ha, kundi tulong kung kailangan mo. Salamat, friend. Ikaw ang idol ko. Hindi ko akalain, Edo, na may magandang kalooban si Sandra. Kahit mayaman sila, ay hindi siya suprada. Oo nga eh. At maganda siya, pare. Lalo na kapag umingiti, talagang lumalabas yung natural na ganda niya. Dahil hindi siya maarte. Tama ka, pare. Hindi siya gumagamit ng pampaganda. Kaya, alam mo ba, hanga ko sa kanya eh. Hindi siya mapagkunwari at alam niya ang makipagkapwa-tao. Yun din ang napuna ko sa kanya. Alam mo, bihira sa mga maikaya ng babae na makihalubilo sa mga hindi nila kagaya ng may kaya sa buhay. Pero si Sandra, baliwala sa kanya ang kalagayan ng isang tao. Alam mo, Edo, masaya akong nakilala sila. At siya pa ang nag-alok ng sarili na makasama natin siya sa ating grupo. Oo, pare. Kahit ako, masaya ako na maging kasama natin siya at kanyang mga kaibigan. Ano kaya, pare, kung mag-picnic tayo at maligo sa resort? Imbitahin natin sila para makilala natin sila ng gusto at magipagkwentuhan tayo ng matagal. Alam mo, maganda yung naisipan mo eh. Gusto ko yan. Para malibang naman sila at makapamasyal. At alam mo, pare, may gusto akong sabihin kay Sandra. At sana maunawaan niya ako. Edo. Ano? Hindi mo ako pwedeng samahan sa bahay ngayon, Mary. Bakit? Ano bang gagawin mo? Ang dami namang maruming damit na lalaban ko eh. Dahil hindi naglaba yung kapatid ko na sumunod sa akin dahil nagkasakit. Ganun ba? Hindi pare. Ako na lang mag-isa. Dahil importante yung bibilin ko eh.
gusto kong bumili ng mga regalo doon sa inaanak ko sa binyag dahil kaarawan niya bukas. Sayang, no? Hindi mo tinanong kung may cellphone sila. Sana ay natawagan mo yung isa, sina Edo at Benny, para samahan ka. Kakaya naman kung magpasama pa ako. Baka mali ang isipin nila kung magpapasama ako. Hindi naman siguro. Pagsabihin mo na hindi kita masasamahan. Oh, sige na. Pumunta ka na sa bayan para makapili ka ng gusto mong bilhin na regalo. Alam mo, kung hindi lang importante sa akin ang bibigyan ko ng regalo, hindi na sana ako tutuloy. Nakakatamad ang walang kasama dahil wala akong makausap o kaya mapagtanungan. Pasensya ka na talaga, friend. Kung hindi ko lang nasimulan ang labada ko, ay sasamahan kita. At saka, wala nang isusot ang itay ko para sa kanyang trabaho. Kaya, sa susunod na lang kita sasamahan. Tama. Isasama kong kaibigan ni Sandra. Para dumalaw sa kanila. Magpapasama ako. Baka magaling kasing daddy niya eh. Kung ako lang pupunta doon. Teka. Sino ba yung nanggaling sa bahay ni Ma'am Mary? Buti naman. At nagkataon na pumunta si Sandra dito sa bahay ng kaibigan niya. Hihintayin ko lang siya dito. Hi, Sandra. Diba, ikaw yung kaibigan ni Benny? Anong ginagawa mo dito? Kung sana, Sandra, magpapasarap ako kay Mary na pupunta doon sa bahay ninyo. Ano? Bakit? May problema ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit pumunta ka dito at natsambahan mo ako dito, ha? Magpapasama sana ako kay Mary, pero hindi siya pwede. Ganun ba? E di, isama mo na lang ako. Kung saan ka pupunta. Talaga? Hindi ba ako nakakaistorbo? Baka may lakad ka. Hindi. Wala akong ibang lakad. Kundi, dadalaw sana ako sa inyo. Pero, hindi ko kasama ang kaibigan kong si Benny, ha? Dahil may pinuntahan siya. Kung ganon, halika na para makalibot pa tayo sa mall at makabili ako ng gusto kong pangregalo. Aba, Benny, apo, nakabihis ka. May lakad ba kayo ng barkada mo o maghahanap ka ng trabaho mo? Kuwan po, Lola. Pupuntahan ko po si Edu dahil tagal na yung pagsasama namin doon sa sayawan. Hindi pa siya pumunta rito. Kaya pupuntahan ko siya doon sa bahay nila. Baka nagkasakit siya. Ganun ba? O sige, apo, mag-ingat ka dyan sa daraanan mo. At huwag kang magpapagabing masyado, ha? Dahil alam mo na ang panahon ngayon, delikado. Opo, Lola. Tsaka sandali lang naman po ako. Kukumustahin ko lang siya kung bakit hindi na siya nagpakita sa akin. Tsaka ko siya yayayain sa bahay ni Sandra. Sino ba ang Sandra na yan? Aba, apo, ngayon ko lang narinig ang pangalang yan, ah. Yan na ba ang nililigawan mo, apo? Ha? Hindi po, Lola. Kundi bago naming kakilala ni Edo. Naging karagdagan na kaibigan namin sa aming grupo. Ang ibig mong sabihin dadalawin ninyo ni Edo at makikipagkwentuhan kayo. Siyempre, bago pa lang kaming magkakilala eh. Kaya kikilatisin namin ni Edo ang tunay niyang ugali. Teka po, sino ba ang magulang ng dalaga na yan? Kilala ko ba? Kilala ko ba ang kanyang mamagulang? Opo, Lola. Ang daddy niya ay si Don Rodolfo. Yung sikat po na negosyante. Aba po, may kaya ang pamilya ng dadalawin ninyo. Hindi kaya kayo mapahiya. Kung malaman niya na mahirap lamang ang kalagayan ninyo sa buhay. Pare, bakit parang namumutla ka at mahina? Ano bang nangyayari sa'yo? Kung kasi pare, noong umuwi ako, sumakit bigla yung ulo ko. Kaya, dinala ko sa ospital. Hindi ko alam na ganyan ang nangyari sa'yo. Kaya nagtataka ako nang hindi mo ako sinusunod dun sa bahay. Yung pala, nagkasakit ka. Oo pare. Pero magaling na ako. Wala nang problema. Kailangan lang kasi dito pahinga eh. Kung ganun, sinuri ka ng doktor. Ano bang dahilan ng pagsakit ng ulo mo? Wala naman. Kundi ordinaryong sakit ng ulo lang. Yun lang. Siyempre,
Di ba sunod-sunod yung pagpupuyat natin? Kaya dapat daw na hindi ako masyado nagpupuyat. Ikaw kasi, pag lumabas tayo laging mag-uumaga na kung umuwi tayo ng grupo natin. Paano naman kasi? Masaya ako. Nalilimaw kapag kasama natin ang ibang kaibigan natin. Kaya huwag ka lang maglala dyan. Wala namang problema sa akin Dahil magaling na ako, pare. Sasabihin ko kay Daddy na may bago akong 2 kaibigan na lalaki para hindi siya magalit sa akin. Sana lumabas na sa kanyang silid. Oh, Sandra, iha. Andiyan ka na pala. Oh, bakit mo po tinititigan ng ganyan? Nako, alam ko na yan. Siguro may hihingin ka na naman, ano? Wala naman po, Daddy. Kaya lang may gusto akong sabihin sa inyo para malaman ninyo. At sana wag kayong magalit sa akin, Oh, sige, sabihin mo sa akin, iha. Ano ba yun? Ay, Kwan kasi, may nakilala kami ni Mary noong dumalo kami sa sayawan. At gusto nilang maging kaibigan kami ni Mary. Oh, anong problema dyan, iha? Basta mabuti silang tao, pwede silang maging kaibigan ninyo. Sa palagay ko naman, Daddy, hindi sila gagawa ng masama. At gusto daw nilang dumalaw dito sa bahay. Kaya ipinapaalam ko sa inyo para hindi kayo magalit. O ano, pwede ko ba silang papuntihin dito sa bahay natin? Oh, iha. Dapat lang na makilala ko sila. Kung sino ang mga kakaibiganin mo. Para naman malaman ko kung pwede silang pagkatiwalaan. Kaya, kailan ba sila pupunta dito? Iha? Pare, kailan ba natin dadalawin si Sandra? Para hindi niya sabihin na hindi natin kayang umarap sa dati niya. Baka pwedeng bukas na, pare. Para sigurado na malakas ng aking katawan. Baka makita niya ako at sabihin niya na may sakit ako. O sige, kung yan ang gusto mo, di bukas na lang tayo lalakad at nang makita uli natin si Sandra. Pare, ano ba sa tingin mo? May nobyo na kaya siya? Ano kaya ang tipo ng lalaki yung hinahanap niya? Ewan ko pare. Hindi ko pa nakakausap Pero malalaman natin pag dadalawin natin siya. At tanungin natin siya kung meron na ba siyang nobyo. Teka pare, gusto ko malaman sa'yo. May plano ka bang ligawan si Sandra? Meron ba, pare? Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ikaw pala, Sandra. Liga, tuloy ka. Pasensya ka na. Hindi pa naayos ng kasabay namin sa dito Okay lang. Teka, bakit parang ang hina ng katawan mo? Ano ba nangyari sa'yo? Kung kasi, Sandra bigla kasing sumagit ang ulo ko. At dinala ko sa ospital. Kaya ito, nagpapalakas pa ako ng katawan. Makupo ko na. Salamat. Kaya pala, hindi ko kayo nahintay ni Benny na pumunta dun sa bahay dahil nagkasakit ka. Pero ngayong dinala mo ako, bigla na ako lumakas. At ang ngiti mo nakakagamot pala. Ikaw talaga, kahit nanghihina ka, nagbibiro ka pa. Totoong sinasabi ko sa'yo. Sana maniwala ka sa akin. Sige na nga, baka magtampo ka pa sa akin. Hindi mo na ako kakausapin. Hindi naman ako matambuing tao Dahil lalaki ako. Matapang ako sa mga patutsada. Huwag lang akong masaktan. Siya nga pala, kumain ka na ba? Kung gusto mo, samahan mo ako na kumain doon sa paboritong restaurant na kinakainan namin ni Mary. Halika na, magbihis ka sandali at hihintayin kita.
Ano ba? Ang sabi niya, nung pinuntahan ko siya sa bahay niya, mahina pang katawan. Tapos lumabas siya nang hindi man lang ako sinama. Saan kayo nagpunta yun? Wala naman akong alam na lakad ng aming grupo eh. Sinong kasama niya ito? Wala naman akong kilala na sasamahan niya. At sino ang nagyaya sa kanya? Hindi rin alam ng kasambahay niya kung saan siya pupunta. Mabuti pa. Pupunta muna ako kina Sandra. Titignan ko, baka pupunta siya doon. At hindi na niya ako sinama. May kumakatok. Aba, wala naman akong inaasahan na darating ah. Sandali lang, nariyan na. Edu? Ikaw pala. Magandang araw po. Nandito po ba si Benny? Gusto ko sanang isama. Ay naku, Edu. Nagkasalisihan kayo. Pumunta doon sa bahay ninyo. At kukumustahin daw ang kalagayan mo. O ano, magaling ka na ba? Opo, Lola. Sige po, aalis na ako. Hindi ko na mahihintay si Benny na bumalik. Basta sabihin niyo lang na nagpunta ko dito. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Kung hindi mo na siya mahihintay pa, hindi bale. Sasabihin ko sa kanya ang bilin mo. Opo, Lola. Salamat po sa inyo. Aalis na po ako. Ano po yun, sir? Ano bang kailangan ninyo? Ako ay kaibigan ni Sandra. Nandito ba siya? Pwedeng pagsabi na gusto ko siyang kausapin. Naku, sir. Kanina pa umalis ang senyorita namin. At may pupuntahan na kaibigan. Baka nandun siya sa bahay ng kaibigan niya na si Mary. Ganun ba? Pwedeng pagsabi na nagpunta ako dito. Si Kuya Benny kamo ha? At babalik na lang ako bukas. Kasama ko rin ang kaibigan ko. Opo, sir. Makakarating po. Sasabihin ko sa senyorita Sandra ang bilin po ninyo. Okay, sige. Salamat sa iyo ha. Alis na ako. At pakiusap. Huwag mo sanang kalimutan na sabihin kay Sandra na nagpunta ako rito. Ano ba naman ito? Kung kaya na nag-iisa ko para kausapin si Sandra, wala naman siya dito. Teka, paghintay po na ako sandali dyan sa labas ng gate nila. Baka darating na siya. Sayang pagkakataon ko na narito na ako sa kanila. Oh, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? May dumi ba sa aking mukha? Wala. Kaya lang, hindi ako magsasawa ng tingnan ng mukha mo eh. Naku, Edu, binubola mo naman ako yan eh. Ang mabuti pa, kumain na tayo para mapabilis ang paglakas ng iyong katawan. O baka gusto mo pang subuan kita? Huwag na. Nakakaya naman sa'yo. Ako doon lang bahala sa sarili ko. Basta nakikita kita, malakas na ako. Ha? Bakit mo hinawakan ang kamay ko? Bitawan mo. Baka makita pa tayo ng nobya mo. Magagalit. Kukuhan, Sandra. Wala pang nagkamali na mahalin ako. Kaya pasensya ka na. Hindi ko lang kasi napigilan ng sarili ko sa nararamdaman ko. Ano? Alam ko na ang dahilan kung bakit nahawakan mo ang kamay ko. Naiintindihan ko na may pagtingin ka sa akin. Umiibig ka sa akin, di ba? Wala. Mabuti pa kumain na tayo para makauwi na. At hindi na kita maistorbo. Baka may pupuntan ka pa. Wala naman. Kaya lang, nag-alala ako sa'yo kung bakit hindi kayo nagpakita sa akin. Bene po. Akala ko ba may pupuntahan kayo ng kaibigan mo? Bakit ang aga mo umuwi? Kung po Lola, hindi ko po nandun sa bahay nila. Sabi ng kapitbahay, umalis daw. Ganun ba? Di ba ang sabi mo ay nanghihina pa siya? Baka naman pumunta sa ospital at nagpa-check up. Siguro nga po Lola.
Pero hindi niya ako hinintay. Dahil lang sabi ko sa kanya nung dinalaw ko ay pupunta ako doon ngayon. Baka naman importante ang pinuntahan at hindi ka na niya hinintay. Ang mabuti pa ay balikan mo mamayang hapon. Baka uuwi rin yun dahil mahina pa ang katawan eh. Opo, Lola. Magpapahinga muna ako. Dahil hindi pa sapat yung tulog ko eh. Nung dumalo kami ng sayawan, puyat pa rin ako. Sige apo, umidlip ka muna at magluluto ako ng pananghalian at saka kita gigisingin kung nakaluto na ako. Wag na po, Lola. Iyaan lang ninyo ako na matulog dahil kumain ako doon sa bahay ng isa naming kagrupo. Sige apo, ikaw ang bahala. Matulog ka na sa kwarto mo at ako'y magluluto ng kakainin ng lolo mo. Bitawan. Sino kaya ito? Saan kong mamuha ng pinto? Sandali lang, nandiyan na. Pare Edu, mabuti naman na nadatnan kita ngayon. Sige pare, pumasok ka muna dito sa loob. Umupo ka para makapag-usap tayo. Pare, saan ka ba nagpunta kaninang umaga? Pumunta ko dito pero wala ka. Saan ka ba galing? Kasi pare, si Sandra pumunta dito. Dahil hindi pa rin tayo nagpapakita sa kanya. Pero, nadat naman niya ako dito. Mainapang katawan ko. Tinatanong niya kung kumain na ako. Pero, wala naman akong ganang kumain eh. Niyaya niya ako na kumain sa labas. Ano? Kayo lang dalawa? Hindi na ninyo ako dinaanan sa bahay namin? Nako pare, pumunta kami doon para isama ka. Pero sabi ng lola mo kasi nakalis ka lang eh. Hindi ko alam kung saan ka pumunta. Pare, nung hindi kita nadatnan sa bahay ninyo, pumunta ako sa bahay ni na Sandra. Pero sabi ng katulong ay maaga na umalis sa bahay nila. Gano'n na nga. Pinunta niya ako at dinanan ka namin pero wala ka naman doon sa bahay ninyo. Ganun ba? Sayang, hindi ko tuloy nakita si Sandra. Pero hindi bali. Sana dalawin natin siya bukas para makausap ko naman. Tsaka, ipakikilala tayo sa daddy niya. Senyorita Sandra, may pumunta na lalaki dito at hinahanap po kayo. Ha? Sino yon? Sinabi bang pangalan? At kung ano ang kanyang kailangan? Ang sabi niya, kaibigan daw ninyo. Siya raw si Kuya Benny. At gusto lang na makipag-usap sa inyo. Ganun ba? Ay, hindi bale. Siguro babalik din dito yon. Sinabi ba niya kung kailan siya babalik dito? Opo, senyorita. Bukas daw ay nandito ulit siya. Kaya pinapasabi sa inyo para hindi raw kayo aalis ng maaga. Ay, hindi naman ako aalis eh. Dahil may usapan kami ng kanyang kaibigan na pupunta sila dito at gusto makilala sila ng daddy. Sige po, senyorita. At nasabi ko na po ang bili ng bago ninyong kaibigan na si Kuya Benny. Babalik na po ako sa trabaho ko, senyorita. Sige. Magpapahinga na rin ako doon sa kwarto ko. Medyo napagod kasi ako sa pagmamaneho. Bakit, friend? Ano bang gawin natin dito sa inyo? Bakit mo ko pinatawag rito? Kwan kasi, friend. Pupunta yung dalawang lalaki na kilala natin dito sa bahay. Ha? Bakit? Ano bang kailangan nila dito? At pupunta pa sila sa bahay ninyo? Sabi kasi ni Daddy, gusto niya makilala sina Edu at Benny. Kikilatisin kung pwede silang pagkatiwalaan na maging kaibigan natin. Naku, Sandra. Hindi kaya sila pagsabihan na hindi ka nila dapat naligawan? Alam mo, hindi ganun ang ugali ni Daddy. Ako raw ang bahalang pumili sa lalaking mamahalin ko. Basta lang ipaalam ko sa kanya at kilalanin niya. Baka iba raw ang motibo ng paliligaw sa akin. Istrikto din pala ang daddy mo, no? Paano? Kung isa sa dalawang magkaibigan ay manligaw sa'yo, papayag kaya ang daddy mo? Ewan ko lang. Kung wala siyang makita na masamang ugali ni na Edu at Benny, siguro hindi naman tututol ang daddy. At alam mo ba na nagpapasaring si Edu na may pagtingin sa akin? Ano? Dad, may lakad ba kayo ngayon? Baka pwedeng ipakilala ko sa inyo yung dalawang bago naming kaibigan ni Mary. Pasensya ka na. May importante kaming meeting ng mga board of directors.
Dahil sa tumataas na presyo ng food and non-food items. Nag-uusapan namin kung paano kami gagawin para hindi malugi yung supermarket natin. Ganun ba? Sige, sasabihin ko na lang sa kanila na hindi kayo pwedeng makausap ngayon. Ako muna ang bahala na mag-asikaso sa kanila, Dad. Teka nga muna, may gusto lang akong itanong sa'yo. Bakit ba sila yung napili mong maging kaibigan mo? Hindi kaya sila nagkukunwari lang na mabuti silang kaibigan? O baka naman may plano silang masama dahil alam nila nagnegosyante ako. Kaya sila nakikipagkaibigan sa'yo. Daddy, huwag naman kayong ganyan. Huwag niyo naman silang husgahan kaagad. Nire-respeto kami. Hindi gaya ng dati kong kaibigan na ang babastos nila. Kaya naghahanap nga ako ng tunay na kaibigan eh. Ay, ang dami mo lang sinabi. Sige, payag na ako na maging kaibigan mo sila. Basta, kung dyan ka masaya, masaya na rin ako. Oo naman, Dad. Alam niyo, lagi silang nagbibiro at nagpapatawa sa akin. Kaya hindi ko na sila problema. Sige po, Daddy. Baka matrasado pa kayo sa inyong meeting. Oo nga pala. Baka sakali na lumabas kami, pwede bang gamitin namin yung isang kotse? Sige ha. Basta ipangako muna, mag-iingat kayo ng mga kasamahan mo. Lalo na ikaw sa pagmamaneho. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mga sir, tumuloy na raw kayo sa may terasa. Doon na lang kayo maghintay kay Senyorita Sandra. Lalabas na po siya. Salamat. Ano bang pangalan mo para makilala ka rin namin? Ako po si Inday. Kung may kailangan po kayo, utusan lang ninyo ako. Sabi ng amo ko. O sige po, babalikan ko na po yung trabaho ko. Sige, salamat ha. Tingnan mo, Edo. Ang lawak naman ng bakuran nila, oh. At may mga tanim na halaman at mga prutas. Makakakain ako rito ng bagong pitas na prutas, pare. Tama ka, pare. Maswerte ang mapapangasawa ni Sandra, no? Talagang mayaman silang pamilya pala. Sana, hindi tumutulang dad niya na maging malapit tayo kay Sandra. Baka naman iisipin ng daddy niya na kaya natin gustong maging kaibigan si Sandra dahil makikinabang tayo. Saka na tayo mag-usap tungkol dyan sa daddy niya habang hindi pa natin siya nagkakaharap. Pare, ayun o, lumalapit na sa atin si Sandra. Aba, bakit ang dami ang dala? At nandito rin palang matalik niyang kaibigan si Mary. Saan kaya tayo pupunta, pare? Saan kaya? Oh, halika na Tinong at mag-aalmusal na tayo. Para hindi ka malipasan ng gutom. Teka, asan na ba si Benny na apo natin? Hindi pa magising. Napuyat na naman yata sa pagkikipagbarkada. Hindi Tinong. Kundi may pinuntahan sila ni Ito na isang bagong kakilala nila na si Sandra. Babae ang kaibigan nila. Ay nako, iba na yata ang nasa isip ko nito Hindi kaibigan ang pakay nila, kundi diligawan nila. Siyempre, hindi naman nila bibigla Nakikipagkaibigan muna. Pero pag nakuha na ang tiwala ng babae, saka sila manliligaw. Ay, iwan ko sa'yo. Kung yan ang alam mo, tiwala na akong sinabi. Kundi hintayin kung ano ang mangyayari sa pagkikipagkaibigan nila. Basta maniwala ka sa akin sana. Baka may iiyak kung masasaktan. Dahil iisa ang gusto nilang babae. Ay, wag mo na silang pakialaman. Bahala na silang dalawa. Sana naman, di mangyari ang iniisip mo na may masasaktan sa kanilang dalawa. Ang ganda naman sa resort na ito, friend. Iba yata ito kaysa doon sa pinupuntahan natin Oo, Mary. Bagong tayo lang ito. Siguro mga 3 buwan mula nang buksan. Ito ay mga piling tao lang pinapapasok. Kaya mahal ang bayad. Ano? Ang ibig mong sabihin ay espesyal na bisita mo sina Edo at Benny?
Hindi mo na isinama yung mga dating kaibigan natin. Naku, friend! Ayaw ko na silang makasama dahil maarte sila sa pagkain. Pero ayaw naman nilang gumastos. Inaasa lahat sa akin. Oo nga eh. Pero itong dalawa, kaya ganun din ang gagawin sa iyo? Ano sa palagay mo? Hindi pa natin alam dahil hindi pa nagtatagal ang pagsasama natin eh. Kaya manmanan muna natin sila kung ano ang mga kilos, kung ano talaga ang plano sa pakikipagkaibigan sa atin. Okay, ikaw ang bahala, friend. Basta sabihin mo sa akin kung ano ang napapansin mo sa kanila. Wala ako masasabi pa ngayon, pero darating din ang araw para malaman natin kung ano talaga ang plano nila sa pakikipagkaibigan nila sa atin. Sandra, may pagtatapat ako sa'yo. Sana ay maunawaan mo ko. Sige, kung ano man yan, sabihin mo na. Alam mo ba, unang kita ko pa lang sa'yo. Umibig na ako sa'yo. Ha? Mahal kita, Sandra. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Benny? Baka binibiro mo lang ako. Hindi, Sandra. Talagang tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Sana maliwala ka sa akin. Mahal kita. Ha? Si Edo, lumalapit dito sa atin. Bitawan mo ang kamay ko. Sandra, huwag mo sanang sabihin sa kanya na nagtapat ako ng pag-ibig ko sa'yo. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin para hindi kayo magkatampuhan. Ha? Anong ibig mong sabihin? May sinabi na rin siya sa iyo, Sandra. Nagpapasaring na rin. Pero para yatang hindi siya seryoso sa kanyang damdamin. Sandra. Halika sandali. May papakita ko sa'yo. Oo, Edo. Sige, Benny Iwan mo na kita dito. Ayun na si Edo at si Sandra. Ha? Hinawakan Edo ang kamay ni Sandra. Anong ibig sabihin noon? May relasyon na kaya silang dalawa. Ngayon ko lang naramdaman ito. Masakit sa dibdib ang nakikita ko na masaya silang dalawa. Ano kayang dapat kong gawin? Ano? Ano ka mo, friend? Si Benny? Nagtapat ng pag-ibig niya sa'yo? Tama palang sinabi mo. Nahalata mo na may pagtingin siya sa'yo? Oo nga, friend. Pero hindi lang si Benny. Kahit si Edo, nauna nang nagtapat sa akin. Kaya hindi ko alam tuloy ang gagawin ko Naku naman, friend. Bakit sila pang dalawa? Sana ako na yung isa para tiki-isa tayo. Ngayon, di nagkaroon ka ng problema dahil hindi mo alam kung sino ang pipiliin mo. Oo nga At saka sigurado na may masasaktan kapag pumili ako sa kanilang dalawa. Talaga naman. Siguro sasakit ang ulo mo niyan. Pero huwag mo masyadong problemahin yan. Wala silang magagawa na sagutin mo yung isa at mabibigo naman yung isa dahil iisa lang ang puso mo. Pero bahala na, friend, kung sino ang mamahalin ko. Kailangan na tanggapin ng isa kung ano ang desisyon ko at dapat kong malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Kung sino ang tinitibok ng puso mo, siya ang dapat nasagutin mo. Hindi yung dahil naaawa ka lang. Pero alam ko, na mahihirapan ka sa iyong desisyon dahil magkaibigan ang nagtapat ng pag-ibig niya sa iyo. Sana naman, friend, hindi sila magkasiraan. Hindi masisira ang pagkaibigan nila dahil lang sa akin. Hindi bali, friend. Ipapaliwanag ko na lang sa kanila kung sino man ang maswerte na sasagutin ko. Kaya pag may hindi ka napili, sabihin mo, ako na lang ang liligawan niya para may nubyo ako. Ikaw talaga, dinadaan mo talaga sa birong lahat, Pero hayaan mo, pag dumating ang araw na pipili ako, irerekomenda kita. Tingnan mo yan, Apo, nandito ka na pala. Kumusta yung pinuntahan ninyo? Naging masaya rin ba? Teka. Parang malalim yatang iniisip mo Wala po, Lola. Siguro napagod lang ako dahil ang tagal namin doon sa pinuntahan namin na resort. Aba, maganda pala ang paliguan na pinuntahan ninyo.
Sigurado na masaya ang pagsasama ninyo. Opo, Lola. Ngayon ko lang naranasan ng pupunta sa lugar na yun. Nakakalibang kapaligiran. At hindi nakakainip ang mamasyal doon. Benny, Apo, nagbaon ba kayo o bumili kayo ng kinain ninyo? May dala sina Sandra at Mary. Pero yung ibang makakain ay binili ni Sandra. Hindi siya pumayag, nagagastos kami dahil siya raw ang nagyaya. Aba, mabait naman ang bago ninyong kaibigan. Pero hindi ba siya nagkukunwari lang na baka sinusubukan lamang kayo? Ewan ko lang, Lola. Siguro sa tagal ng pagsasama namin, malalaman ko ang tunay niyang ugali. Oh, Edu, ikaw palang sinasabi ng aming kasambahay na nandito. O bakit wala kang kasama? Nasaan si Benny? May trabaho siya ngayon, Sandra. At hindi na pwede na may kasama akong dumalaw sa'yo. Ha? Ay, may kailangan ka? Ano ba yun? Siguro naman, hindi mo pa nakakalimutan yung sinabi ko sa'yo noon na pinagtapat ko. Yun ba? Edu, hindi pa ako makapagdedesisyon sa ngayon eh. Hindi ko pa tiyak ang nararamdaman ko. Ganun ba? Sige. Maghihintay ako kung kailan mo ko sasagutin. At sana ako na yung mapili mo sa mga naniligaw sa'yo. Dahil kapag nangyari yun, makakasalan kita kaagad. Ha? Ang bilis naman yata. Kasal agad? Kailangan naman na pag-aralan natin ang ugali ng bawat isa, hindi ba? Para alam natin kung magkasundo tayong dalawa. Ikaw ang bahala. Basta ako nakahanda na ako maghintay kung kailan mo ko sasagutin. Dahil ikaw lang ang babae na nasa puso ko. Edu, kung sakaling hindi ka makapaghintay, marami naman dyan na babae na mas sigit sa akin. Pwede mong ibaling sa kanilang yung pagmamahal. Dahil hindi pa ako handa na makipagrelasyon sa ngayon. Alam mo, friend, nagugulo tuloy ang isipan ko sa dalawang yun. Yung isa, nagmamadali na sagutin ko. Hindi kaya alam nila na magkaribal silang magkaibigan? Ewan ko. Siguro, tatanungin ko si Benny. Baka hindi niya alam na nanligaw din sa akin si Edu. Nako, mahirap yan, friend. Pero kung sino ang mahal mo, yun ang dapat mong sagutin. Siyempre, masasaktan ng isa. Pero alam ko, nalilipas din ang sakit ng loob niya. Sabagay, tama ka dyan. Kung pwede lang sana, ayaw ko makasakit ng damdamin. Pero paano naman? Silang dalawa ang nagkakagusto sa akin. Teka nga, friend. Matanong nga kita, sino ba sa dalawa ang malapit sa puso mo? Si Edu o si Benny? Sino, friend? Sandra, nandito ako para malaman ko kung ako ay mahal mo. Tapat ako sa inaalay kong pagmamahal. Benny, hindi ko pa masasagot ang sinasabi mo sa akin dahil hindi ko pa tiyak ang aking damdamin. Ha? Sige, hindi naman kita minamadali. Kung kailan mo ako sasagutin, hihintayin ko na lang. Pero alam mo ba, hindi ako nakakatulog sa pag-iisip ko sa'yo. Benny, nahihirapan kasi akong magdesisyon dahil pareho kayo ni Edu na umiibig sa akin. Ano? Matalik kayong magkaibigan na umiibig sa akin. Kaya kailangan kong mag-isip na mabuti kung sino ang dapat kong mahalin. Sandra. Oops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. O bakit malungkot ka naman, friend? Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala ko dun sa dalawa Baka magkatampuhan sila kung may pipiliin ako sa kanila. Talagang ganun. Kung may nagkakasabay,
talagang hindi mo sila mapagbibigyan lahat. Kundi isa lang ang sasagutin mo. Huwag mo nang problemahin yan. Kasalanan nila kung bakit sa'yo silang nagkagusto. Nandito naman ako eh. Ikaw talaga, pinapatawa mo ako. Buti na lang at nandito ka na laging nagpapatawa sa akin at mapagsasabihan ko ng aking problema. Huwag mong isipin yan. Sila ang may problema, hindi ikaw. Teka, sino ba sa kanilang gusto mo? Si Edo ang gusto ko. Pero kawawa naman si Benny kung mabibigo siya. Baka hindi niya matanggap. Nako, diyan mapapatunayan kung talagang lalaki siya at matapang. Kahit bigo siya, ay hindi susuko. Hahanap ng paraan para malimutan ang pagkabigo. Sa bagay, may katwiran ka dyan. Kaya hindi ko napatatagalin ang kanilang paghintay. Kailangan ko ng madesisyon para alam na nila kung sino talaga ang mahal ko. At ako nang bahalang gumawa ng paraan para ibaling sa akin ni Benny ang kanyang pagmamahal. Aba, may kumakatok. Bumalik yata si Tino nga. Baka may nakalimutan. Sandali lang! Nariyan na! Magandang araw po sa inyo, Lola Tianang. Nandito po ba si Benny? Pasensya ka na, iha. May pinuntahan si Benny. At hindi ko alam kung saan. Ano bang kailangan mo sa kanya? May pinapasabi lang po yung kaibigan ko si Sandra para kay Benny. Kung wala siya, pakisabi na lang po sa kanya na dumalaw siya kay Sandra. Kwan iha pumasok ka muna sa loob at magmerienda ka. May iniluto ako na kamote. Baka gusto mo, halika. Salamat na lang po, Lola Tianang. Wag na po, kasi nagmamadali po ako dahil may iba pa akong pupuntahan. Sige iha, ikaw ang bahala. Ipaparating ko kay Benny na nagpunta ka rito. Opo, Lola Tianang. At wag po ninyong kalilimutan na dumalo si Benny sa bahay ng kaibigan ko. Sige po, alis na po ko. Salamat po. Sino ko yung sa amin ni Edo ang sasagutin ni Sandra? Para yatang tagilid ako. Dahil ang karibal ko ay may kaya sa buhay. Sigurado na hindi ako sasagutin ni Sandra. Wala naman akong permanenteng trabaho. Kaya wala akong laban kay Edo. Benny, apo. Nandyan ka na pala sa harapan ng bahay. At parang malalim yata ang iniisip mo May problema ba? Wala po ito, Lola. Naisip ko lang ang aking kalagayan sa panliligaw namin ni Edo sa iisang babae. Ano? Magkaribal kayo? At iisang babae ang nagustuhan ninyo? Sino ba yon? Yung bang bago ninyong kaibigan? Opo, Lola. At nag-aalala ako dahil wala naman akong maipagmamalaki. Pero si Edo ay may kaya sa buhay at nasa abroad ang mga magulang. Tama ka dyan, apo. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Anong malay mo kung ikaw ang magustuhan? Dahil baka naman nagsawa na sa maginhawang buhay. Kaya may pagkakataon ka pa, apo. Salamat po, Lola. At pinalalakas po ninyo ang loob ko. Pero wala talaga akong magawa kung ako ay magbibigo. Kung ganyan ang mangyari, hindi pa naman katapusan ng mundo, apo. Makakatagpo ka rin ng magiging kapalaran mo. Huwag mong daramdamin kung sakali. Dahil baka pagsubok sa'yo yan. At sa bandang huli, makakamit mo rin ang ligaya na inaasam mo. Pupunta ko muna si Benny. Kailangan naman kausap ko siya tungkol kay Sandra. At sana naman ipaubaya na sa akin si Sandra. Dahil kung mabibigo ako, hindi ko matatanggap. Baka ayaw ko nang mabuhay dito sa mundo. Teka, ang kaibigan ni Sandra itong masasalubong ko. Kakausapin ko rin siya. Hi, Mary. Saan ka galing? Ikaw pala, Edo. Nagpunta ko doon sa bahay ni na Benny. Pero di ko siya nadatnan May pinuntahan daw, sabi ng kanyang lola. Mabuti na lang at masalubong kita.
Pupuntan ko sana si Benny, pero wala pala siya doon. Bakit? Ano bang kailangan mo kay Benny? Wala naman. Kaya lang, pinasasabi ni Sandra sa kanya, kaya na magpunta siya doon sa bahay nila. Kaya nagbili na lang ako sa lola niya. Ha? Pwede bang malaman ko kung ano ang sasabihin mo kay Benny? Bakit si Benny lang ba ang gustong kausapin ni Sandra? Ano ko, pasensya ka, hindi ko alam eh. Si Benny lang ang pinasasabihan niya. At hindi ko rin naman tinanong si Sandra kung ano ang pag-uusapan nila ni Benny. Teka, Mary. Siguro naman, alam mo kung sino sa amin ang gusto ni Sandra. Sino bang mahal niya? Naku, Edo. Pasensya na talaga. Hindi mo dapat itanong yan sa akin, kundi kay Sandra. Siya lang ang makakasagot sa iyo. At ayaw kong makialam sa desisyon ng kaibigan ko. Okay. Salamat. At nasalubong kita. Dahil kung hindi, pupunta sana ako doon pero wala pala si Benny sa bahay nila. Sige, Mary. Salamat ha. Alam mo ba, Tinong, nililigawan ng dalawa yung bago nilang kakilala na babae. Pero nag-aalala si Benny. Bakit naman? Gwapo naman si Benny. Kaya lang mahirap ang buhay natin. Samantalang si Edo ay may kaya. Tingnan mo yan sana. Hindi tama ang sabi ko sa'yo na manliligaw yung dalawa. Oo nga, Tinong eh. Pero talagang nalulungkot si Benny. Dahil wala raw siyang may pagmamalaki. Walang permanenteng trabaho eh. Walang problema dyan. O di maghanap siya ng trabaho para hindi siya mapintasan. Ngayon pa siya maghahanap. Naku, atrasado na. At hindi agad makahanap. Alam mo naman na walang natapos si Benny. Madali lang sa kanya ang matanggap. Lalo na at matangkad siya at may itsura. Lalo na sa mall. Hindi sabihin mo sa kanya. Dahil pinayuhan ko naman siya eh. Kaya lang, ikaw nang magsabi sa kanya para matulungan mo rin. Asan ba siya? Wala yata dito sa bahay. Baka gumala na naman at nandun sa kanyang kaibigan na si Edo. Kailangan ko nang sabihin sa kanila para maaga nang malaman nila ang aking desisyon at makahanap ng ibang mamahalin ang hindi ko mapili. Naku, kung pwede lang sana na dalawa ang puso ko, walang mabibigo. Pero hindi ko naman kayang mahalin ang dalawa. Kaya bukas na bukas din, tatanggapin ko ng pag-ibig ni Edo. Siya ang aking mahal. Sana maging tapat sa kanyang pangako na ako lang ang kanyang mamahalin. Sana. Benny, apo, may nagpunta dito sa bahay kanina. Yung kaibigan ni Sandra daw. At gusto kanyang makausap. Ganun po ba, Lola? Kami sasabihin o kaya may pupunta na naman kami. Di pumunta ka na sa bahay nila para malaman mo. Baka naman importante ang sasabihin niya sa'yo. Buti na lang at naalala ko. Salamat po, Lola. Kung ano man ang sasabihin niya, sana naging masaya ako. Sana yung inaasahan ko ang kanyang sasabihin para hindi na ako kakaba-kaba. Natural lang yan, apo. Dahil ngayon ka lang nanligaw. Kaya, ang isipin mo, sana ay mahalin ka rin ni Sandra na yun. Dahil wala naman siyang maipipintas sa'yo eh. Sa inyong palagay lang din, Lola. Pero kay Sandra, iwan ko lang kung anong katangian ang hanap niya sa magiging nobyo niya. Sige, kumain ka ng maaga para makapaligo ka na at maaga ka rin na pumunta sa bahay ng Sandra na yun para alamin mo kung ano ang kanyang sasabihin sa'yo. Kung bakit kanya pinapatawag. Opo, Lola. Naku, mas lalo ako kinakabahan dito kung bakit pinapatawag niya ako. Sige po, Lola, at maghahanda na akong pupunta sa bahay na Sandra. Sandra, iha, laging dumadalaw sa iyo ang dalawang kaibigan mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang sadya nila sa iyo? Para sabihin ko sa inyo, Daddy, nandiligaw po sila sa akin. Hindi ko nga alam kung sino sa kanila ang dapat kong sagutin. Uy, sa bagay na yan ay hindi kita pwedeng pakialaman, iha.
hindi ko pwedeng panghimasukan ang tungkol dyan sa nararamdaman mo. Dahil baka magkamali ako ayaw ko na sisihin mo ako sa bandang huli. Kung tatanungin ko kayo, Daddy, sa tingin niyo, sino bang dapat mahalin ko? Nako, bakit ba ako ang tinatanong mo? Dapat ikaw ang makakasagot niyan kung sino talaga ang malapit sa puso mo. Kaya kung ako yung tatanungin mo, siguro ay si Edo na siyang gusto kong makatulungan mo kung sakali. Dahil may bibigay niya sa'yo magandang kinabukasan. Tama kayo, Daddy. Siya talaga ang gusto ko dahil magaan ang loob ko sa kanya. At lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Kung gano'n huwag mo nang patagalin. Sabihin mo na sa kanya. Para naman hindi na masyadong masaktan yung isa. Para makapaghanap ng iba. Oo nga po, Daddy. Kaya lang, naaawa ako sa kanya. Pero wala naman ako magagawa. Dahil wala talaga akong pagtingin sa kanya. Bakit kaya ako pinapapunta ni Sandra sa bahay nila? Ano naman ang sasabihin niya? Hindi na lang naghintay ng araw ng pagdalaw ko sa kanya. Parang importanteng sasabihin. Baka naman sasagutin ako. Siguro nga kung napili niya sa amin ni Edo. Sana maging maswerte ako kay Sandra. Pero paano kung si Edo ang napili niya? Paano na kaya ako? Anong mabuti kong gawin? Bahala na. Kailangan ko nang pumunta sa bahay ni Sandra. Dadalhin ko na. Dahil maglalakad pa ako papunta sa bahay nila. Mabuti at pumunta ka dito sa bahay namin, Benny. Sabay kayo kasi na umiibig sa akin. Pero iisa naman ang puso ko. Kaya hindi ko magagawa na dalawang sasagutin ko. Kung ganun, ngayon mo na sabihin kung sino ang sasagutin, Sandra. Oo. Sana kung ano man ang desisyon ko, tanggapin mo ha. Dahil hindi ikaw ang tinitibok ng puso ko eh. Anong ibig mong sabihin, Sandra? Hindi ba ako ang iyong pinili? Pasensya ka na, Benny. Pero kahit bigo ka sa akin, alam ko naman na makakahanap ka pa ng masigit sa akin. Sorry ha. Si Edo kasi ang mahal ko. Sandra, hindi. Hindi totoo ito. Hindi. Pakiusap, Benny. Huwag mo namang sirain ang pagkakaibigan niyong dalawa ni Edo. Hindi ko pagkakawa na sirain ang pagkakaibigan namin. Hindi. Tama na. Huwag ka namang umiyak ko. Huwag kang mag-alala. Ipanalangin ko na makakatagpo ka ng iyong mamahalin. Hindi, Sandra. Hindi na ako iibig pa sa iba. Kahit ikaw lang ang taging babae na nasa puso ko. Ikaw lang, Sandra. Ikaw lang. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Benny, Apo, napapansin ko na matamlay ka. May dinaramdam ka ba? Sabihin mo para maagapan natin. Lalo siya nang hindi ko yata kaya ito. Ha? Anong ibig mong sabihin, Apo? Bakit ka lumuluha? Ano ang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Wala po, Lola. Wala ka mo pero namumugtang mga mata mo. Apo, sabihin mo sa akin ang totoo. Baka matulungan kita. Sige na. Ano ba ang problema mo? At nang magawan natin ng paraan. Lola, ang babaeng niligawan ko, namigo ako. At si Edo ang mahal niya. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Mabigat ang iyong problema. Ganyan lang talaga ang pag-ibig. May nagwawagi, may nasasawi. Pero huwag mong masyadong daramdamin. Dahil hindi naman iisa ang babae dito sa ibabaw ng mundo. Marami ka pang makikita
at pagpipilian. At isa pa, may itsura ka naman, apo eh. Pero si Sandra lang ang tinitibok ng puso ko, Lola. Hindi na ako magmamahal pa ng iba. Huwag mong sabihin yan, apo. May nagmamay-ari na ang kanyang puso. Ang kaibigan mo na si Ido. Kaya hayaan mo na sila. Opo, Lola. Pero masama ang loob ko sa nangyaring ito, Lola. Tama na, apo. Ang mabuti pa ay lumayo ka muna dito sa ating lugar para makalimutan mo ang iyong kasawian. Maglibang ka. Doon ka sa probinsya natin. Dahil nandoon ang mga pinsan mo. O ano, apo? Anong masasabi mo sa payo ko sa'yo? Payag ka bang magbakasyon? Alam mo, Sandra, nalaman ko kay Mary na pinatawag mo raw si Benny. Ano bang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko na sa kanya ang aking desisyon para hindi naman siya mabigla kung sabihin mo sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin, Sandra? Kailangan ko rin malaman kung ano yung sinabi mong desisyon mo. Hindi kasi si Benny ang sinagot ko, Edo. Dahil ikaw ang mahal ko at hindi siya. Sandra, masaya ako sa narinig ko sa'yo na kung tagumpay. At ano naman ang sabi ni Benny tungkol sa pagkakaibigan namin dalawa? Hindi kaya siya nagalit sa akin? Sabi niya sa akin, hindi daw masisira ang iyong pagkakaibigan. Sana naman, huwag kang magbago sa kanya, ha, Edu? Talagang walang magbabago sa aming dalawa. Bilang matalik na magkaibigan. At sana maunawaan niya ako. At lalong-lalo na sa'yo. Ang desisyon mo. At ako yung napili mo. Salamat, Sandra. Salamat sa'yo. Ang hiling ko lang sa'yo, huwag ka sanang magmamadali sa pagpapakasal natin, ha? Dahil gusto ko pang magsawa sa pagkadalaga. Hindi pa kasi ako handa sa mga responsibilidad. Tama si Lola. Kung hindi ako alis dito, hindi ako makakalimot. Kaya doon muna ako sa Manila. Baka makahanap pa ako ng trabaho at makaipon pa ako. Baka sakali na makahanap ako ng babae na magmamahal sa akin doon. Napakasakit pala ang mami ko sa minamahal. Lalo na, at ito ang una kong pag-ibig. Sana maging madali para sa akin na hindi ko naiisipin ang nangyari. Hindi na ako magpapaalam sa kanila para hindi ko sila makita na magkasama. Ang mabuti pa ay mag-iimpake na ako. Saka ako magpapaalam kay Lola at Lola para alam nila na aalis ako. Para makalimutan ang aking pagkabigo sa pag-ibig. May tao. Sino kayang kumakatok? Di kaya bisita ni Benny to, at gusto sigurong yayain na naman niya ang apo ko. Sandali lang! Aling siya na, nandito ba si Paring Benny? Gusto ko siyang makausap. Ikaw pala, Edo. Nako, pasensya ka na. Pero umalis si Benny. Magbabakasyon sa kanyang mga pinsan. Halika, pumasok ka muna sa loob. Ay, huwag na po, Lola. Dahil nagmamadali po ako. Malayo pa po bang lugar ng kanyang pinsan, Lola? Baka pwede ko siyang sundan. Kwan Edo hayaan mo muna siya para malibang siya at makalimot. Kung ganun po masama pa lang sa akin, Lola. Ako yung dahilan kaya umalis ang kaibigan ko. Ay, hindi naman ito. Siyempre, masakit din sa kanya ang nangyari. Sana, Lola, bumalik siya kaagad para magkasama-sama kami muli na mga kagrupo. May okasyon sana kami nadadaluhan. Pero sayang, wala naman si Benny. Sige po, Lola. Basta pag-uwi niya dito, pwedeng pagsabi na ng Lola na mag-usap kami para maayos namin kung ano yung dapat ayusin. Oo, Edo. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa apo ko na pumunta ka dito
para naman hindi masira ang maraming taon ng inyong pagkakaibigan. Sandra, ano bang gusto mo? Magbabakasyon tayo sa Baguio? Para naman, malamagin din ang katawan natin. Makapasyal sa iba't ibang tanawin na magaganda sa Baguio. Sa ngayon kasi, wala pa akong ganang mamasyal. Parang nagsawa na yata ako sa mga ganyan. Ang gusto ko dito lang sa ating bayan. Marami rin ng lugar na pwede nating pasyalan dito, hindi ba? Sige, bukas maglilibot tayo. Para maging masaya naman tayo bilang magnobyo. At walang istorbo at makikialam. Ang ibig mong sabihin, hindi pwedeng isama natin ang matalik kong kaibigan? Di muna. Gusto ko kasing ikaw lang muna makasama ko sa pamamasyal. Ayaw ko may istorbo. Mas gusto ko kasi solo kita na makasama. Paano naman yung mga kagrupo ninyo? Ibig mong sabihin, hindi ka nasasama pag may okasyon sila, ganon. Hindi naman sa ganon. Ang gusto ko, ikaw lang muna. Gusto kong makasama ng pamasyal. Para maging masama naman tayo. Walang makikialam sa ating dalawa. Pambihira ka naman. Para mo na akong pinagbabawalan sa gusto kong mangyari. Hindi ba pwedeng lumakad ako na kasama ko rin ang aking mga kaibigan? Basta kasama ako. Walang problema. Dahil nakikita ko kung anong ginagawa mo at kung sinong lumalapit sa'yo. Ano ba naman itong si Edo? Parang gwardiya sibil nang higpit magbantay sa akin. Bakit? May gagawin ba akong masama? Kailangan na bantayan pa niya ako? Sana hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo, Edo. Sana hindi ako nagkamali. Ano ba naman, friend? Mula na magnubyo kay ni Edo, hindi na tayo nagkakasama. Kahit sa pamamasyal, kayo lang yata ang magkasamang dalawa. Oo nga, friend Minsan, sinabi ko na isama kita. Pero tumutol siya dahil ayaw daw niya ng istorbo. Aba, friend! Para yatang siya na ang may-ari sa'yo. Hindi ka na pwedeng makihalubilo sa ibang kaibigan natin. Yun din ang napansin ko sa kanya, friend. Hindi na raw pwede akong lumabas na hindi ko siya kasama. Ano? Pambihira yung nobyo mo, friend. Ang gusto niya, layuan mo kami. At siya lang ang pwedeng maging malapit sa iyo. Oo, friend. Tama ka. Nagkamali yata ako sa pagpili sa kanya, friend. Ay, totoo yan. Nagkamali yata ako. Sandra, bakit hindi ka lumalabas na kasama ang mga kaibigan mo? Ang sabi nila ayaw mo na sila makasama. Hindi sa ayaw ko, Daddy. Si Edo ang may ayaw. Ang daming bawal sa kanya. Para na akong nasasakal sa kanyang mga patakaran. Ano? Bakit naman ganyan? Ano bang gusto niyang palabasin? Siya lang ang nasusunod sa gusto niyang gawin mo. Opo, Dad. Kaya kung minsan, naiisip ko na siyang kalasan para makahinga naman ako. At wala mag-uutos sa akin sa mga ginagawa ko. Ay mabuti pa kakausapin ko siya. Para malaman niya na ako na ama mo at hindi pwede na utusan lang ang karelasyon mo. Dad, nagkamali yata ako ng sinagot Nung una, magandang pinapakita sa akin. Pero hindi nagtagal, lumabas ang kanyang tunay na kulay. Ano bang plano mo ngayon, Iha? Sige, sabihin mo at tutulungan kita. Kailangan kong lumayo sa kanya, Daddy. Yung hindi niya ako makikita. At huwag niyo sanang sasabihin sa kanya kung saan ako pupunta. Akala ko ba masaya ka dyan sa nobya mo ngayon? Yung pala ay hindi maintindihan ang kanyang ugali. Sige, ako na bahala. Dahil kailangan na lumayo ka muna lang. At ayaw ko na magdusa ka dahil nasa maling lalaki na minahal mo. Sa totoo lang, sobra siyang siloso. Lahat ng kausap ko, pinagtatabuyan at nilalait. Kaya sa lalong madaling panahon, Daddy, aalis ako at mag-a-abroad ako
para makahinga naman ako. Dalawang taon rin na hindi ako umuwi dito sa amin. Kumusta na kaya sina Sandra at Edo? Baka nagpakasal na ang mga yun. Bali wala na rin sa akin ang nangyari sa pagkabing ko. Sigurado na magugulat ang lola sa aking pagdating. At alam kong matutuwa siya. Penny? Apo? Oh, mabuti naman at naisipan mo na mo eh. Halika, pumasok ka. At marami akong ikukwento sa'yo, Apo. Sige po, Lola. Asan po bang lolo? Nasa tindahan na naman na nakikipagkwentuhan doon. Ay, oo, Benny. Alam mo naman yung lolo mo. Pero inahayaan ko na. Yun lang naman ang libangan niya eh. Uuwi din yun. Pag oras na ng kainan. Oo nga pala, Lola. Kumusta na sina Edo at Sandra? Nagkatuloyin ba sila? At may anak na pa? Ay, nako. Nakakalungkot ang nangyari sa kaibigan mo. Naglason at namatay nang iniwan siya ni Sandra. Dahil sobra pala itong siloso. At ikinukulong si Sandra. At ayaw pang palapitin ng mga kaibigan ninyo. Ano? Bakit nagkaganon si Edo? Hindi naman siya dating ganon. Isa siyang maunawin at mabait. Anong nangyari sa kanya? Sige po, Lola. Magpapahinga muna ako. Saka natin ituloy ang kwentuhan. Parang si Mary yata ang kakasalubong ko. Teka, ang ganda niya ngayon ah. Ano kaya, may asawa na rin ba siya? Ayan, malapit na siya. Hi Mary. Ikaw na ba yan? Ikaw pala, Benny. Ano bang ginawa mo? Saan ka nagtago? Hindi ako nagtago, kundi nagtrabaho. Baka sa susunod na buwan ay babalik na ako doon. O ikaw, kumusta na? May asawa ka na ba? Nako, Benny, walang nagkamali. Baka ikaw, nag-asawa na rin. Kasama ba na umuwi dito? Wala pa rin. Naghahanap pa nga eh. Pero, teka, saan ka ba pupunta? O saan ka nagpunta? Kwan, nag-abroad ako kasama ko si, Sandra. Para kumita, para sa pamilya, at nag-ipon. Ganun ba? Mary, pwede ba kitang dalawin? At makapag-usap ng masinsinan. Tsaka magkasundo tayo, ha? Alam mo na ang ibig kong sabihin. Oh, sige, Benny. Hihintayin kita sa bahay. At sana, magkaayos tayo. Lumayo si Sandra at doon na nag-asawa sa abroad. Kaya ang kaibigan niyang si Mary ay niligawan ko. At matagal na palang may gusto sa akin. Kaya nagpakasal kami. At maligaya kami sa aming pagsasama bilang mag-asawa. At may dalawa na kami anak. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat. Benny. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.